Yes, Cheryl, yung ibig sabihin ng mga kulay na yan, yung yellow, kapag yan itinaas ng Pag-asa, ibig sabihin may aasahan tayo sa loob ng 3 oras na 7.5 hanggang 15 millimeters na dami ng ulan, kaya kailangan ng community awareness at posible rin ang pagbaha. Pag naman itinaas na ang orange alert na dati yan ay green, pinalitan na ngayon, ibig sabihin yan 15 millimeters hanggang 30 millimeters ang pwedeng asahang ulan na darating sa loob ng 1 oras. Kaya naman kailangan na magprepara ng mga komunidad at ang pagbaha ay nagbabanta. Kapag tinaas naman ang red alert, yan yung pinakamataas na alert, more than 30 millimeters ang pwedeng ibagsak na ulan. Ang pagbaha ay talagang nandyan na, aasahan na natin yan at kailangan na nga lumikas ng mga residente. Kung magtataka naman yung ating mga kapatid, bakit lagi na lang nagbabago yung mga warning na itinataas ng Pag-asa? Kasi yan, every time, every hour, may nababasa yung Doppler radar na mga kaulapan. Base dyan sa kapal ng ulap na yan at dami ng ulan, magbabago sila ng mga warning na ibibigay. Cheryl? Fran, sa pagganda ng ating panahon, ang tanong ngayon, may binabantayan pa bang sama ng panahon ng Pag-asa? May bago ba? Sana naman wala. Sana nga, Cheryl. Pero sa ngayon naman, good news dahil merong kaulapan dito. May mga ulap yan. Pero nakikita ng Pag-asa na malabo naman na mabuong shallow low pressure area. Kaya sa mga susunod na araw, nakikita nila na posibleng wala namang anything, low pressure area na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Kaya naman may enjoy pa natin si Mr. San sa mga susunod na araw. Cheryl? Alright, maraming salamat, Franz Noguera, nagulat live mula sa Pag-asa. Samantala, silipin naman natin kung ano-anong lugar sa Metro Manila ang lubog pa rin sa baha. Live mula naman sa Action Weather Center, si Seth Ubalde. Seth. Cheryl, maganda nga yung balita natin galing kay Franz Noguera. Bihira na lang tayong uulanin ngayong araw pero dahil nga sa habagat, ang pag-ulan natin nakasentro paggabi hanggang madaling araw. Dito naman sa atin, sa malaking bahagi ng Metro Manila, may iba ng mga passable roads tayo. Unahin na natin dyan itong Quezon City. Wala na tayong problema. Ang mga kalye natin dyan ay good to go na. Maaari na nating bagtasin ang mga kalye natin dyan. Pero dito sa Manila, may 3 lugar tayo na kailangan pa rin bantayan. Yung Lagos Nilad, Central Market, Isitan Recto, wala pa rin pong pwedeng dumaan ng mga sasakyan dyan. Mataas pa rin po ang tubig baha sa mga lugar na yan. Samantala, dito naman po tayo sa may Cainta Rizal. Makikita natin yung Cainta Junction. Ito yung isa sa mga pinakaunang binaha noong nagkasagsagan ng ulan nitong Lunes. Hanggang ngayon ay hindi pa rin umuhupa ang baha dyan. Samantala, dito naman tayo sa may Makati. Good to go pa rin po ang lahat naman ng mga kalye na dyan. Mas mainam kasi yung drainage system nila kumpara sa ibang lugar dito sa atin sa Metro Manila. Samantala, dito naman sa Caloocan, yung Arpapa, boundary ito nung Caloocan at Maynila, hindi pa rin po pwedeng mapagtasin ito ng kahit anumang sasakyan sa kasalukuyan. As of 3 p.m. nga pala, itong mga datos na pinapakita natin sa ating mga kapatid. Samantala, dito naman sa Pasig, naku, mas marami-rami ito. Barangay Santo Tomas, Palatio, Pinagbuhatan, San Miguel, Bambang, Malinaw, Ugong, Manggahan, Santolan, Santa Lucia, Sagad, Maybunga, hanggang Bintiba po ang baha as of 3 p.m. yan. Pero nakikita naman natin na hindi na gaanong ulanin, baka any moment na ay bumaba na rin po ang mga baha dyan sa lugar na iyan. Samantala dito sa may Taguig, meron pa rin po tayo mga binabatayang lugar sa Prudence Subdivision hanggang tuhod ang baha, Barangay Napindan hanggang Bewang ang baha, Pulintan Compound sa Santa Ana, above knee level ang baha, Barangay Puang Wawa, above knee level ang baha naman po sa lugar na yan. Ngayon ang tanong ng karamihan, Cheryl, kanina nga, konti na lamang ulan na ating nararanasan, pero bakit pa rin tayo dinabaha? May maraming posibleng sagot dyan. Isa na dyan ay yung dahil nga yung low-lying areas, yung tinatawag natin. Ito yung graphic natin dyan, simulation natin. Ang nangyari kasi, kaya tayo nagkaroon ng flash flood din dahil sa sobrang iksik panahon ng pag-ulan. Tatandaan natin, sa loob lamang ng 2 araw ay yung dumoble na yung amount ng rainfall na nakuha natin dito sa habagat na to na dapat sana ay sa buong buwan ng Agosto. Ngayon ito kasi pag bumubuhos ang ulan dito sa mataas na lugar, nagiging catch basin yung nasa pinaka-ibaba nito at doon naiipon yung tubig dahil nga mabilis yung pag-saturate yung bilis yung pagbuhos ng ulan at saturated na nga itong lupa natin ay dire-diretso lang ang pagligwak
ng tubig dito sa mga low-lying areas. Isa pang dahilan, Cheryl, basura. Alam naman natin, napakawalang disiplina rin natin. Minsan, tapon lang tayo dito, taapon doon. Itong mga basurang to ay nagka-clog o yung bumabara sa mga estero at kanal na dapat ay natural na daluyan nitong tubig baha. Isa pa dyan, bumabaon naman ito sa ilalim ng mga ilog na siya na mga nakakadagdag sa siltation at dumadagdag din sa level ng tubig gaya dyan sa Marikina at maging sa may Pasig Rivers. Ito naman po, isa pa nga dahilan natin ay yung highly urbanized area. Ito iba naman si Ste. Ito yung nakikita natin sa Maynila at sa ibang parte ng Quezon City. May konkreto tayo dito. Yung lupa sana na dapat ay sisipsip dito sa mga tubig na ito ay naharangan nitong konkreto na ito. Kaya ang pagbuhos ng ulan ay mas mabilis at mas mataas. Isa pa, yung mga puno natin, maraming napuputol. Ito ay natural nating panangga laban sa mga baha at paging sa landslide. Ayon sa tala po ng MMDA, 50,000 pamilya ang nakatira sa mga hindi dapat nila titirhan gaya ng mga ilog, sapa at lawa. At ayon sa MMDA, may 2 araw pa bago humupa ng tuluyan ang mga baha. Balik sa iyo, Sheryl. Maraming salamat, Sef Ubalde, nag-uulat mula sa Action Weather Center. Double time ngayon na ang mga otoridad sa pagtanggal ng lagpas-taong baha na naipon sa mga underpass at tunnel sa Maynila. Dagdag din sa sakit ng ulo ng City Hall ang mga dokumentong inabot ng baha. May live report si Edison Reyes. Edison. Magandang gabi, Cheryl, dahil nga sa ilang araw na pag-ulan, maging ang Manila City Hall hindi nakaligtas sa pagbaha. Pero kung may naperwisyo, meron din namang nag-enjoy dahil sa baha. Sa bidyong ito ng Philstar.com, makikita ang ilang Australiano at mga bata na enjoy sa tubig baha sa bahagi ng Lagos Nilad sa Maynila. Pagkalipas ng ilang araw, hindi pa rin nagbago ang eksena. Abot kisame pa rin ang baha sa tunnel ng Lagos Nilad. Ang underpass na ito papunta sa City Hall, lampas tao ang baha, kaya naging swimming pool ito para sa maraming bata kahit delikado. Pag summer, di kami makapag-swimming sa mga dagat eh. Ngayon? Ngayong may tubig, sinasawandala namin. Kung nagsasaya ang mga bata, tiyak daw na iiyak sa pagkalugi ang mga may-ari ng tindahan sa underpass. Lumubog yan. Maraming paninda sa ibaba. Ewan ko kung ano na nangyari. Ang City Hall, kasama rin sa mga sinalanta ng baha. Dito nga sa Civil Registry Office, basa ang ilang mahalagang dokumento tulad ng mga rehistro. Dati, isang level lang. Ngayon, pangalawang rack, inaabot eh. Dahil maraming kalsada ang lubog pa rin, naging pahirapan tuloy ang pagsakay ng mga pasahero nitong umaga, partikular na sa Espanya. Ang ilang empleyado hindi na tumuloy sa pagpasok at umuwi na lang ng basa. Mahirap. Kasi kailangan sana magtrabaho kaso wala namang madaanan. Kaya uwi na lang. Hanggang sa Recto Underpass, may baha pa rin. Puspusan ang ginagawang paghigop ng tubig dito gamit ang isang pumping equipment ng MMDA. Target nilang matanggal ang tubig hanggang bukas. Kinakailangan mabombe ito para madaanan. 4 na water pump kasama ng sa Maynilad ang nagtulong-tulong sa paghigop ng tubig sa Lagos Nilad. Posibleng matanggal na raw ang tubig mamaya kung hindi nabubuhos muli ang ulan. Tumigil na ang ulan, pero dito sa San Marcelino hanggang Binti ang tubig. Ang kotseng ito tumirik tuloy. Sa bahagi naman ng Santa Mesa, hanggang tuhod na lang ang dating hanggang leeg na baha. Nasa unang palapag na lang din ang bahang lumagasa sa ospital ng UERM. Kontrolado raw ng pamunuan ang sitwasyon at ipinabalik lang nito ang generator na ipinadala ng City Hall. Cheryl, kakapasok lamang na balita ayon nga sa lokal na pamahalaan ng Maynila, wala pa ring pasok bukas. Ulitin po natin, wala pa ring pasok bukas simula preschool hanggang kolehiyo. Pero back to work na rin po yung mga empleyado naman ng Manila City Hall. Cheryl. Maraming salamat, Edison Reyes, nag-uulat live mula sa Maynila. Maganda na ang panahon kaya lagari na si Pangulong Aquino sa pag-iikot sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha. Agaw eksena naman ang pagkukrus nila ng landas ng dating girlfriend na si Valenzuela Councilor Shalani Solidad. Ikwento mo, Royce Snagit.
Unang binisita ni Pangulong Aquino ang Nangka Elementary School sa Marikina. 7,000 evacuees mula sa 4 na barangay ang siksikan dito. Sa kanyang mensahe, ibinalita ni Pinoy ang planong pagtatayo ng harang o dam na pipigil sa tubig na bumababa sa Marikina tuwing umuulan. Yung permanent solution na totoo, hindi yung pang-billboard lang. Kailangan ko humingi ng pasensya sa inyo, no? Yung, siyempre, taon-hon bibilangin yan para maitayo yung haharang ng gano'ng karaming tubig. Bit-bit pa rin ni Aquino ang ilang manok niya sa pagkasenador na sina Joel Villanueva, Risa Hontiveros at Sonny Angara. Matapos mamahagi ng relief goods, sinubukang inspeksyonin ni Aquino ang bahasa ng sakay ng truck. Pero di pa man nakalalayo, napaatras na agad ito dahil sa taas ng tubig. Mula sa Marikina, binisita naman ng Pangulo ang may 2,000 evacuees sa barangay Bagong Silangan sa QC. Wala pang 10 minuto, lipat naman si Pinoy sa Pag-asa Elementary School sa Bagong Silang, Caloocan. Dito naglabas siya ng sama ng loob dahil daw sa pananamantala ng isang pharmaceutical company na nagtaas ng mahigit 700%